magandang gabi po sa lahat. Nandito po ako sa inyo ngayon para ibahagi po sa inyo ang tunay po na katotohanan about sa mission na binigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Base po ito sa aking karanasan at sa sagot po nila. Marami sa atin ay may misconception pagdating po sa mission na ibibigay ng Panginoon o binigay ng Panginoon sa ating mga tao. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay tunay na nangyari sa akin at na-experience ko ang kasagutan na dapat niyong malaman. Base po ito sa mga anghel at sa anak ng Diyos. Hindi po ito kasinungalingan upang mag-guide po tayo ng tama. Sa mga napansin ko na ang karamihan ng mga tao ay nagbabase po sa kanilang panguunawa at magka-come up po tayo ng konklusyon at sasabihin natin na gusto ng Diyos na gawin ko ito, na maging isang pare, maging isang pastor or preacher, maging isang manggagamot or faith healer. Kaya ang iba sa kanila, instead na kawang gawa at pagsiservisyo sa Diyos, ay kinain sila ng sistema ng mundong ito. Kinakain sila paunti-unti ng kasamaan. Noong una, maganda ang kanilang hangarin. Habang patagal po sila ng patagal, napupulyot po ang mga utak nila dahil may involved na po na pera. Kaya ang magsasuffer po dito ay ang kanilang mga kaluluwa. Kaya po nagkakaganon dahil hindi naman po talaga inutos ng Diyos. Hindi naman nagmula sa Diyos na ito dapat ang kanilang gawin. Minsan pansariling idea lang ito. Kaya nagbabago ang direksyon nila sa time na nandoon na sila sa posisyon. Pero hindi ko naman po sinabi na ang lahat ay ganito. Meron talagang mga tao na pusila ang puso nila at tunay ang pagsiservisyo sa Diyos. Ang tunay po na nais ng Diyos na gawin natin ay magmumula po talaga sa Kanya or sa mga anghel na mensahero. Hindi po ito manggagaling sa ating sariling panguunawa kasi pag nanggaling sa Diyos ang utos, gagabayan ka nila upang hindi ka mapunta sa kasamaan. Ang na-experience ko po kasi may specific na order ang Diyos. Magsasabi ang mga anghel sa iyo na may utos ang Diyos Ama. Tapos minsan, ang mangyayari ay i-override po nila ang pag-iisip natin at ang katawan. Makakapunta ka sa lugar na hindi mo alam bakit doon mo gustong pumunta. Kahit ang oras at ang panahon ay iaayon nila para sa iyo upang ma-accomplish mo lang ang dapat na gawin. Makakakilala ka ng mga tao na kailangan mong tulungan ayon sa kanilang pangangailangan. Nung nakilala ko ang Diyos Anak, tinanong ko siya kung kailangan na ba akong umalis sa aking trabaho para magserbisyo sa Kanya. Ang sabi niya sa akin, huwag muna kasi inobserbahan pa daw ako at wala pang utos ang Diyos Ama sa akin. Nung nananalangin ako sa Diyos, ang tanong ko din sa Kanya kung ano ang ipapagawa niya sa akin. Ang sumagot sa akin ay ang mga anghel. Sabi nila na wala pa daw utos sa akin ng Diyos Ama. Alam niyo ang sagot ng Diyos Anak at ang mga anghel ay magkapareho. Kaya ang tunay nating misyon dito sa mundo ay magmumula sa kalangitan at hindi magbabase sa sarili nating pag-iisip. Kailangan natin makipagsangguni sa Diyos upang ma-guide tayo ng tama. Tanging siya lang ang nakakaalam sa ikabubuti natin at kaya nating gawin. Ngayon, may pinapagawa na siya sa akin. Naabot lang ng aking kakayanan dahil sa aking personal na trabaho. Alam niya na ito lang ang kaya kong gawin sa ngayon. Pinagsisikapan ko na magawa ko at maibigay ko ng tama ayon sa kakayahan ko. Alam ng Diyos kung ano ang limit ng mga kakayahan natin. Kaya yung job order natin, base lang din sa availability na kaya mong maibigay. Kung wala pang ibinigay na utos sa inyo ang Diyos, mag-stick muna tayo sa pinakaunang utos na ibinigay ng Diyos. Kung maalala nyo, yung ibinigay ng Panginoong Hesus ay ganito: mahalin ang Diyos una sa lahat. Pangalawa, mahalin ang inyong kapwa. Yan po ang pinakaunang gagawin natin kasi yan ang pinakaunang misyon natin dito sa lupa na ibinigay ng Diyos. Pag na-accomplish na natin yan, ang Diyos na ang bahala sa kasunod nating misyon. Dahil hindi naman niya tayo i-overload sa work at wala tayong matatapos na misyon. Pagkaigihan muna natin na matupad yung pinakaunang misyon upang mabigyan po tayo ng kasunod pa ng mga misyon. Nawa po ay may mapulot po kayong aral. God bless you po.